dear beloved, Boss Mike, Cervera. Narito na ang Tres Express sa oras na ito. Makakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong nakadetain sa Russia. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinahintulutan na ni Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila. Siyang na buwan nang nakadetain ng mga Pilipino sa Irkutsk dahil sa immigration issue matapos mabiktima ng illegal recruitment agencies. Sinabi ni President Marcos Jr., personal niyang kinausap si Putin sa kanilang bilateral meeting kung saan agad din namang hinanapan ng solusyon ng Russian President. Nilinaw din na walang kinakaharap na kaso anumang paglabag ang mga Pilipinong nakakulong. Yung mga kababayan. So, ngayon mga kababayan welcome back home mga DDS Yung mga ni-recruit nila na ang nag-recruit kapwa rin nila DDS. Eto tingnan niyo mga kababayan Yung mga recruiter, kapwa rin nila DDS. DDS nag-recruit ng kapwa DDS, pinahamak kapwa DDS. Ang magliligtas, yung ating Pangulong Bongbong na tinutuligsa nila lagi, na lagi nilang binabanatan Delia Rosario. Kita mo mga kababayan ang kalokohan ng mga hayop na yan. DDS, kapwa DDS. Ayun, nagpahamakan. Magliligtas si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sana i-appreciate nila yon. Di ba? PBBM lang nagligtas. Ayan. Ilang beses na yan. Di ba yung mga nahuli rin sa Qatar? O ano nangyari doon? Pinalaya din dahil sa pakiusap ni Pangulong Bongbong. Di ba? Delia Rosario, Armel Guzman, natandaan nyo yun? Yung mga nag-rally, bawal sa Qatar ang mag-rally-rally. Ano nangyari? Isinave din ni Pangulong Bongbong Marcos. May naibigay ba na tulong si Sara Duterte? Wala. Kita nyo? Kaya alam nyo mga kababayan, kung pagbabasihan lang yung mga naghahanap ng mga nagawa ni Pangulong Bongbong, eto, pasok natin. Dagdag natin to mga kababayan. Bukod dyan, yung mga naghahanap. Emraan. Makinig kayo, Sa lahat ng mga bagong dating dyan, Josie Tango, Benji Bernardo. Pakinggan ninyo. Ang ating president. Tignan nyo. Ito yung mga tanong Wala daw nagawa ang ating president. Wait, sandali nga Ano to? Ito ang iilan sa mga nagawa ni PBBM, NGCP. Unti-unti nang nababalik sa Pilipinas. Kadiwa Center kung saan napakmura ng bilihin. Binigyang prioridad ang mga OFW. Ayan ba, mga kababayan, yung hindi binibigyan ng pabor ang mga OFW, ayan, priority kayo. Ni Pangulong Bongbong Marcos, mga OFW nating kababayan. Sa panahon lang po ni Pangulong Bongbong nagkaroon ng OFW lounge, mga kababayan. May sarili kayong lounge. Hindi kami makapasok ng mga hindi OFW dyan. Diba, Jason na Sibilla, pasok. Ano pa? Dagdag sahod para sa lahat ng manggagawa. Pinakaunang subway sa bansa. At kita nyo? Pinakaunang subway sa bansa, mga kababayan. Tatak Marcos yan. Napakaraming railway project. Napakaraming modernong pabahay na malaki. Napakadaming modernong mga highways. Napakadmodernong mga bahay. Kita nyo, ang mahal-mahal ng kondo. Mag-inquire kayo. Mga kondo ngayon, mga kababayan, na may 7 million, 8 million, 9 million, 12 million, mga kababayan. Pero ang pabahay ni Pangulong Bongbong, kita nyo, hindi kayo mahihirapan. Charlotte Cortez. Jocelyn Para. Sino pa ba yung mga nagtatanong yan? Elsa Brillante. Opo, replay tayo. Condo style. 200K na land titles para sa mga magsasaka na sakop ng reforma sa lupa. 200,000 plus na mga titulo ng lupa na pinamahagi ni Pangulong Bongbong. Ulitin ko, ilan lang ho ito Ilan lang ito, Claudia Lorenzo. Napakarami pang proyekto ng PBBM na nagawa na. Ito ang listahan. Feel free to pause at basahin. Ayan, mga kababayan. Marami ho ito. Nasa internet naman. Tulad ng EO6 for recognizing the Intercabinet
o cabinet na yan, body of BARM, Marcos Lange, kadiwa ng Pangulo as of 2022, Mutual Defense Treaty of Philippines and USA, Marcos Lanches Pambansang Pabahay for OFWs, Marcos Lanches Pambansang Pabahay in Palace o R. O, kita nyo, ay places. Bahay in places are, eto mga kababayan, Marcos Lanches Pambansang Pabahay in places are Panganiban Drive, Naga City, Quezon City, Metro Manila, San Fernando City, Pampanga, Molino, Bacoor, Cavite, San Jose del Monte, low-rise housing project in Balanga City, Bataan. Marami po yan mga kababayan. Napakarami. Ayan pa ang dami mga kababayan. Yung number 10 na nga ito. Meron pang naunang number 9. New Government Procurement Act as RA 12009, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024, Republic Act 1-2020, granting the Romblon Electric Cooperative INC Romelco. O, kita nyo? 25-year franchise to establish and manage the power supply in 3 island municipalities in the province of Romblon. Ito yung di ba nawalan ng kuryente dahil sa mga bilyar. Dami niyan mga kababayan. Check nyo na lang. Kayo mga DDS ha. Daisy Coolish. Makinig kayo. Doon, punta kayo sa internet. Grabe no mga kababayan. Valenzuela to Parañaque. 46 minutes na lang ang biyahe. Bakit? Kasi sa subway. Dami. Ang dami! Yan ang dami mga kababayan ko. Ang dami talaga. Baka tatak Marcos yan. Baka tatak Marcos yan. Di ba mga kababayan? Yan yung sinasabi natin na hindi nila nakikita. Eto pa ngayon. Siya, panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari ito. Pasok! Mga institusyon ng pamahalaan, yan ang nakikitang paraan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla para muling makuha ng gobyerno ang tiwala ng publiko. Para makuha ang tiwala ng mamayang Pilipino, Ernie Palma, Saridel Carriasco, kailangan gumawa ng kaparaanan. Ito na nga ho, ang ating ombudsman na si Boyeng Remulla, meron na hong solusyon. Kita nyo mga kababayan, hindi ho ito pagtatakip, kundi pagpapanagot na walang sisinuhin kahit pinsan pa ni Pangulong Bongbong, kailangang panagutin. Nakuha nyo mga kababayan? Kailangang panagutin ang kahit na sino. Walang makakaligtas kahit papinsan mo. Di ba mga kababayan ko, no? Eto mga kababayan ko. Lilibet Moso, pasok. Ayon kay Remulla, hindi dapat natatapos lang sa investigasyon ng issue ng flood control scam. Ayon pa sa kanya, non-negotiable ang accountability sa pamahalaan. Siyempre, non-negotiable yan. Hindi dapat kayo nakikipag-negotiate. Pag may kasalanan kayo, may kasalanan kayo. Pagka kayo na plunder. Diba no? Villanueva. Diba? Jimmy De La Cruz, hindi naman nagawa ni Digong yan. Yung kay Digong, laway lang yun. Mabahong laway ni Digong. Diba? Malinaw na kailangan anyang panagutin ang mga opisyal na lumabag at nagsamantala sa kaban ng bayan. Yes. Sa 7th Global Conference ng Sustainable Development Goal ng United Nations sa New York, ipinunto ni Ombudsman Remulla na kailangan ng matibay na komunikasyon sa judiciary sa mga kasong korupsyon. Bago bumiyahe pa New York, hiniling na ng Office of the Ombudsman kay Chief Justice Alexander Gesmundo na isama ang Ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council para paigtingin ang ugnayan ng mga ahensyang nagtutulak ng hustisya sa bansa. Kita nyo mga kababayan, talagang seryoso. Alam nyo, nakikita ko dito, Mami Lourdes, My Pets Hobbies, Dwayne, Charlie Whiskey, siguro, aayon kayo sa akin, Joe Granada, Miss Au, Quincy. Nakikita ko dito,
kung gaano kaseryoso ang Pangulong Bongbong Marcos, Arnold Lopez let ka na, ha? Kung bakit ang Pangulo ay sobra ang yung eager, yung pagpipilit, ay tiyang syndicate, ipanukala sa batas lahat ng DDS kapunin. Para hindi na makapagkalat ng lahi, mga kababayan ko, talagang sobra yung kagustuhan ng Pangulo na talagang nagkaroon ng pagpapanagot o yung justice sa pagwawalangya sa kaban ng bayan. Kaya lahat ho ay ginagawa ng Pangulo yan. Siniseryoso na kasi. Yun na nga. Siniseryoso ng Pangulo. Hindi ho ito tulad ni Digong. Na nung panahon ni Digong, mga kababayan, ang nangyayari, walang napanagot kasi lahat kakutsaba. Di ba? Mula sa droga, illegal na sugal na mga pinagkakakitaan nila, pagtutulak ng droga, mga kababayan paggawa ng illegal na sugal, lahat kinanya nila, mga kickback sa mga proyekto, 'di ba? Lahat kaalyado nila yung mga nakinabang Bentagus, oo. 'Di ba? Ngayon, yung mga tao noon nasanay, mga kababayan, nasanay. Sobra yung sanay nila. 'Di ba? Marina Magpali, thank you naman talaga naman. Nag-abala pa. Ngayon, ang tanong ko, mga kababayan, yung kasanayan nila, tignan nyo yung Diskaya, yung asta. Yung asta ng Diskaya na lang Huwag na nating pahabain pa. Yung asta lang ng mga Diskaya, mga kababayan, na para bang wala lang yung ginawa nila. Naabuking ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Biruin mo, mga kababayan, nagnakaw ka, nandugas ka. Tapos tingnan mo, yung paggastos mo ng pera, payong lang ang dahilan. Gumastos ka ng milyon-milyon para sa sasakyan. Tapos itatambak mo lang sa garahe mo. Tapos ngayon, mga kababayan, eto ang mas matindi. Wala. Baliwala. Kasi sanay sila kay Digong na pinagbibigyan na okay lang yan kasi, di ba? Marami namang kasangkot dyan Si Diskaya na lang ang maging halimbawa natin sa panahon ni Digong. 'Di ba? Yung asal ng mga Duterte yan. Ngayon, mga kababayan ko, dun lang. Tsaka yan, sabi ni Jason Permin, yun lang yung mga inaasal, yung mga kinikilos netong mga putang inang mga magkakapatid na Duterte, 'di ba? Feeling normal, 'di ba? Yan, tama ka, Arnold Lopez. Ginawa nilang normal yung ganung mga gawain. Ganun din sa mga kampo ni Duterte, ginawa nilang normal yung mga pagmumura, pagsasalita ng kung ano-ano. Lahat naging normal. Hindi sanay ang mga Pilipino nun. Pero dahil sa Duterte, nasanay na parang naging normal na lang yung magmura ka, normal na lang yung mambalahura ka, at normal na lang yung magnakaw ka. Di ba? Kayo, mga kababayan, isipin nyo maigi. Wala mga kababayan Kaya lahat ng kaguluhan, ito sinasabi ko sa inyo, Mary Pinoses, Ramel Cruz, Dores Usamis, Jo Granada, Ai Chang. Ito sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Lahat ng ito ay nag-ugat sa panahon ni Duterte na ang hirap-hirap na uli na solusyonan dahil nakasanayan na ng maraming mga tao yung ganyang pag-uugali. Kung ang pag-uugali lang halimbawa ay yung hindi normal naging normal. Pagmumura, balahura, palasagot, walang respeto sa mga nakakatanda, walang respeto sa Pangulo. Di ba mga kababayan ko? Naging normal lahat yun. Di ba? Yun mga kababayan ko. Kaya mga kababayan, wala tayong dapat ibang sisihin kundi ang mga Duterte. Tama, mali?
Mapagkunwari yan mga kababayan. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!